Amen. Napakagandang pahayag po mula sa ating Diyos na obedience is better than sacrifice. Totoo po yun, mga kapatid. Na kapag sumusunod tayo sa Diyos, sabi nga po, di ba, seek ye first the kingdom of God. Kumbaga, kasunod na lang po yung lahat eh. Baliwala po yung sacrifices natin kung hindi po tayo marunong sumunod. Amen? Nga po, sabi nga po, di ba? Obedience is the key. Pagsunod po talaga. Napakahalaga po nun, mga kapatid. At napaka-bless po natin kasi tayo po ay nakakarinig. Nabigyan po tayo ng chance na makarinig na salita ng word, katotohanan na mula sa Diyos. And yun, paulit-ulit pong sinasabi dito sa atin na hindi po lahat ay may chance. Hindi lahat nakakarinig na salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, higit pa po sa lahat ng kayamanan dito sa mundo. Ang kayamanan po sa mundo, hindi po tayo kayang baguhin. Hindi po tayo kayang iligtas. Pero ang salita po ng Diyos, ang siyang makakapagligtas po sa atin. Ang salita ng Diyos, ang siyang makakapagpabago sa isang tao. Kaya nga po, napakahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano na tayo po ay nagbabasa ng Word. Ang sabi nga po, di ba, huwag kayong basta-bastang makikinig sa mga nagtuturo. Kumbaga, may ano pa rin kayo eh, may tungkulin pa rin kayong alamin nyo yung totoo. Now, paano po yun? Magbasa po kayo ng Word. Kasi nga po, sabi po, nagkalat na yung mga nagtuturo ng maling aral. Mga, anong tawag doon ka? Bulaang propeta. Nagkalat na po sa mundo at hanggang ngayon po, patuloy at mas lalo pang dumadami. So para hindi po tayo malinlang ng kaaway, sabi po, magbasa po tayo ng Bible. Kasi sabi po, ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Amen? And ang katotohanan po ay nasa salita ng Diyos. Ang sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the light. Diba? No one comes to the Father except through Jesus. So ang katotohanan po ay nasa ating Panginoong Hesus lang. At makikita natin yun dito sa ating mga banal na aklat. Kung ating pong babasahin ito, hindi po tayo malilinlang ng kaaway. Diba? Magiging aware po tayo. Amen? So, yun din po, nais ko lang din pong pasalamatan bawat buhay po na naririto. Bagamat, yun nga, kasama sa buhay na lahat tayo may pinagdadaanan, pwede rin po natin sabihin na yung proseso ng Lord na para tayo patibayin sa ating pananampalataya. Yun, maraming salamat po sa buhay nyo kasi nananatili kayong matatag at tapat sa Diyos. And hindi po masasayang yung paghihirap at pagtitiis nyo kung mas magpapatuloy po kayo. Ang sabi po ng Bible, ang magpapatuloy, ang natanatiling tapat hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Amen? So yun po, nagagalak po kami dahil sa kabila ng mga pagsubok, problema sa buhay, is nariyan pa rin po kayo. And yun nga po, hindi tayo exempted sa gawa ng kaaway. Bagamat tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesucristo, pero hindi niya ipinangako na may accept tayo sa gawa ng kaaway. Dahil kahit po si Jesus, na anak ng Diyos, is nakaranas po siya, di ba? Nakaranas po siya ng gawa ng kaaway, di ba? Pero napagtagumpayan po yun ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung magandang balita para sa atin na kahit na ngayong tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, bagamat hindi tayo exempted sa gawa ng kaaway, pero nariyan po ang ating Panginoon na handang tumulong at ilayo tayo sa lahat ng gawa ng masama. Amen? Now, ang gagawin na lang po natin is mananalig tayo at magtitiwala sa Kanya. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Lakaran natin ang Kanyang salita. Amen?
So yung bago po tayo magsimula sa ating tatalakayin, ayun po, nais ko lamang pong i-recap yung nakaraan na pinag-aralan. Sino po ang nakakaalala pa nung ating pong tinalakay ang 1 John 3? Hindi na po tayo mag-pray kasi nag-opening prayer na po and then nag-pray na rin Sister Gina. Kaya diretso na po tayo. Hindi na po natin sasayangin ang oras. Tayo po diretso na kasi nga po, di ba, time is gold. Mahalaga po ang oras. And sabi ng Bible, sa lahat ng oras, gawin natin yung mabuti. Lalong-lalo na po sa ating mga kapananampalataya. Amen? So, punta po tayo sa 1 John 3. Ano lang po to, recap lang po. 1 John 3. Ayan. Ito po yung tinalakay namin yung so mga wala po dito. Noong nakaraan linggo, ito po yun. 1 John 3, ito po. Ang sabi po dito po nadidistinguish kung sino po yung anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Sabi po, kung ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi nakakita o nakakilala sa Kanya. So po yung distinction na kung sino daw po yung nananatili kay Kristo, eh dapat po hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. And then, sabi po, ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. Amen? Totoo po yun na nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, na-impart po sa atin yung kung ano yung pamumuhay na meron siya. Di ba? Ang ating Panginoon ay mapagmahal, mapagpakumbaba, gentle. Sabi, learn from me for I am gentle and humble. Amen? So doon po nakikita na kung sino po talaga yung tunay na mga anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. And then sabi po, at dito nakikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. Kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So yun po, doon po natin nakikita na malalaman po natin na ang isang tao ay anak ng Diyos kung siya po ay gumagawa ng matuwid at siya po ay may pagmamahal. Amen? Now, kabaliktaran naman po na nalalaman natin na siya po ay hindi anak ng Diyos kung ang mga gawa niya po ay hindi matuwid at wala siyang pagmamahal sa kapwa. So, yun po yun, mga kapatid. 1 John, verse 1 to 10, distinction po kung sino yung anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Malinaw po ba? Naintindihan po? Amen? Then, sa verse 11 naman po, 1 John pa rin yan, verse 11 to 24, ito naman po, sabi po dito, itinuro naman po dito yung pagmamahal. Sabi, ito ang aral na narinig nyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. So yun, mga kapatid. Paulit-ulit po, sinasabi ng Bible, sinasabi ng Biblia, love, 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 love. Napakahalaga po ng pagmamahal natin sa kapwa. Dahil kung wala po tayong pagmamahal, sabi, kung wala po tayong pagmamahal sa kapwa, is hindi po talaga natin totoong mahal ng Diyos. Kasi nga po, kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, yun po ang siyang ginagawa natin sa Diyos. Amen? So sabi po dito, sa ganitong paraan natin, nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. So yun po yun, mga kapatid. Pinakadakilang pag-ibig, sabi, tunay na pag-ibig. Ano po yun? Sabi, nung ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Para po tubusin tayo sa mga kasalanan na kahit hindi po tayo karapat-dapat, na dapat tayo po ay parusahan. Pero dahil sa pag-ibig ang pinairal ng Diyos, ibinigay niya po yung kanyang anak. Yun po yung tinatawag na dakilang pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Yung handa mong ialay yung sarili mong buhay para sa ibang tao. Amen?
Then sabi po, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. O yun po yun. Madali po nating sabihin, mga kapatid, na mahal natin ang ating kapwa, pero mahirap gawin. Kaya nga ang sabi dito, mga kapatid, huwag lang ho sa salita tayo magmahalan. Gawin natin na ipakita natin na talagang mahal natin ang ating mga kapatid. Sabi nga po, be intentional eh. Diba? Na kung mahal mo yung kapatid mo, mahal mo ang Diyos. Amen? Then sabi din po dito, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos. So, dahil pinairal nyo yung pag-ibig na galing sa Diyos, amen? Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, ang sabi po, panatag tayong makakalapit sa Diyos. Kumbaga walang sagabal. Di ba masarap po sa pakiramdam yun na lumalapit tayo sa Diyos, na malinis yung ating puso. And yun po yung gusto ng Diyos. Yun po yung ini-entertain niya, yung malinis ang puso. Ang sabi po, di ba, sa Bible, hindi nakikinig ang Diyos sa panalangin ng mga makasalanan. Kundi ang dinidinig ng Diyos na panalangin is yung may malinis na puso. Yun po yung mga kapatid, kung pinairal po natin yung pag-ibig na natutunan natin simula nung sumampalataya po tayo, simula nung tinanggap natin si Jesus, yung pag-ibig na na-impart sa atin, di ba? Ang sabi po, panatag ho tayong makakalapit sa Diyos. And then sabi po, at matatanggap natin ang anumang hilingin natin sa Kanya dahil sumunod tayo sa Kanyang mga utos at ginawa ang ayon sa Kanyang kalooban. So yun, dahil ginawa natin ang naayon sa Kanyang kalooban, sabi kahit ano pong hilingin nyo, matatanggap nyo. Yun po ay kung sumunod tayo talaga sa Kanyang kalooban. Kahit ano pong hilingin natin sa pangalan niya, ibibigay niya. Pero uulitin ko po, yung word na kahit ano, lagi nyo pong tatandaan na ang binibigay ng Panginoon is yung pangangailangan natin. Hindi yung want, hindi yung luho po natin. Now, hindi pa tayo humihingi sa Diyos, alam na ni Lord kung ano yung pangangailangan natin. Now, sabi, kapag ka lumakad ka sa salita ng Diyos, ipinamuhay mo ito, sabi, seek He first nga, di ba? Ang lahat ay isusunod niya sa iyo. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya. Hindi mo na kailangang humingi. Matik na ni Lord yun. Amen? Ganun po dakila, kabuti ang Diyos sa ating pong buhay. Ay sabi po dito, last verse, ang sumusunod sa utos niya ay nananatili sa Kanya. At siya ay nananatili rin sa kanila. At malalaman nating nananatili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. So yun mga kapatid, ang mga sumusunod sa Kanyang utos, ang sabi ng Biblia, kasama niya ang Diyos, nananatili sa Kanya ang Diyos. At sabi po, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin, ay nalalaman po natin na tayo po ay nasa side ng Diyos. Dahil kung titignan po natin sa Bible, ano po yung pinakaunang bunga ng Espiritu, banal na Espiritu ng Diyos? Sabi, di ba, pag-ibig. Pag-ibig yung pinakauna. Bakit po pag-ibig yung pinakauna? Kasi po kapag mahal mo yung tao, hindi mo siya kayang gawa ng masama, hindi mo kayang magsinungaling sa kanya, ba lahat ng kasamaan hindi mo kayang gawin sa kanya kasi mahal mo siya. Amen? Na yun po mga kapatid, ang napag-aralan namin nung nakaraang Sunday, na distinction po kung sino po yung mga tunay na anak ng Diyos. Malinaw po ba yun mga kapatid? Ang anak po ng Diyos ay matuwid ang mga gawa at nagmamahal siya sa kapwa. And then ito po yun mga kapatid, yung verse 11 to 24 is yung about sa pagmamahal. Tunay na pag-ibig.
tunay na pag-ibig na itinuro ng ating Panginoong Hesus. At hindi lang po basta itinuro, ipinakita niya po yun. Amen? Tayo po ay darako na po sa ating topic ngayon. Hindi na po tayo lalayo, dito lang din po yun sa 1 John chapter 4, verse 1. Punta po tayo kung tayo po ay may mga Bible. 1 John chapter 4, verse 1. Yan, kung sa 1 John chapter 3, sabi po, distinction sa kung sino ang anak ng Diyos at sinong hindi anak. And then sa pagdating po natin dito sa chapter 4, ito po, sabi, distinction din po ito. Kung ang Espiritu ng Diyos ang naghahari sa tao o ang Espiritu ng Antikristo. Amen? Basahin po natin in verse 1. Yan, sabi po, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na Espiritu. So yun, may babala po si Apostle John. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Yun po yung sinabi natin kanina, mga kapatid. Sabi po ni Apostle John, nag-warning po siya na huwag kayong basta-bastang maniniwala sa mga naririnig nyo or sa mga narinig nyo sa mga nagpapahayag na salita or mga propeta, dahil sabi po, marami na ang nagkalat na mga huwad na propeta sa mundo. So yun po yung sinasabi natin na hindi natin ititest yung nagtuturo or yung individual sa kung ititest siya bilang asa tao, kasi po wala po tayong karapatan na i-judge yung taong na yun. Now, ang gagawin po natin, ang sinasabi po dito is, test the spirit po. Alamin nyo kung sino po yung behind sa kanyang, kung sino po yung espiritu na nagahari sa kanya. Now, paano po nga natin malalaman yun? Yun nga po yung sinabi natin kanina, magbasa po tayo ng Biblia. Dahil pag nagbabasa po tayo ng Biblia, sabi po, the truth will set you free. And ang katotohanan po ay nasa salita ng Diyos. Now, hindi po tayo maloloko ng mga huwad na propeta kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Amen? And then sabi po, dito, in verse 2 sabi po, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Yan. Kung kinikilala nila na si Jesucristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. In verse 3, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at narito na sa mundo. So yun mga kapatid, nalalaman po natin na ang espiritu ng Diyos daw po ang gumagalaw sa isang tao kung, ano sabi? Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao. So sa mundo po natin mga kapatid, napakarami pong relihiyon. Hindi na po natin kailangan magbigay ng pangalan ng mga relihiyon. Pero alam na po natin, ang sabi po ng Bible, yung mga tao or mga tagapagturo na hindi kinikilala si Jesus, na siya'y naging tao lang, sabi po, espiritu po ng Antikristo ang nasa kanila. Then sa ibang mga relihiyon po, pinapaniwalaan nila na si Jesus ay tao lang kasi nga po, sabi, pinanganak lang ni Maria, si Maria tao lang. Amen? Then meron naman nagsasabi, sa ibang relihiyon, pinapaliwalaan po nila na si Jesus ay propeta lang.
Pero malinaw po na sinabi ng Biblia, sinabi ng Diyos. Ano sabi ng Diyos Ama? Ito ang aking anak na kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Pero ano po yung nangyari? Hindi po nila kinilala. Hindi nila kinilala si Jesus, mga kapatid. Maging sa sarili niyang bansa, sa bansang Israel, imbis na i-accept siya, pinagtabuyan pa po. Kasi nga hindi nila matanggap na nanggagaling na yung Messiah na hinihintay nilang darating, na makikita nilang dumating ng ganun lang. Anak lang ng karpintero, sa sabsaban lang ipinanganak. Mataas po kasi yung expectation nila na darating yung Messiah. At hindi po nagkatotoo yun. Pero ang sabi po ng Diyos, ito ang aking anak. Makinig kayo sa kanya. Do sabi po, hindi po tayo ang nagsabi dito mga kapatid, kundi sinasabi po mismo ng Biblia na yung word na anti-Kristo po is popular na po to. Malamang alam nyo po ito. Word na anti is, ibig sabihin po is parang, ba yan? Against, diba? Or taliwas sa turo ng ating Panginoong Hesus. Na kung sabi po, malalaman ninyo na ang Espiritu ng Diyos ang nasa Kanya kung kinikilala niya na si Jesucristo ay naging tao. Ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Sila po yung mga tunay. Now sabi din po, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi espiritu ng Antikristo, na narinig ninyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sila. So yun po yung mga kapatid, Bible po mismo ang nagsabi, hindi po galing sa opinion ko lang mismo. Bible po malinaw ang nagsabi na kung sino po yung hindi kumikilala sa Panginoong Hesus, na siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, sabi po, sila po ay mga Antikristo. Then, kailan po ba nag-start na magkaroon ng Antichrist? Of course, nung ipinanganak po ang ating Panginoong Hesus. Kailan po yun? 2,000 years ago na siguro. 2,000 years ago, simula nung nangaral ang ating Panginoong Hesus, dahil hindi nila matanggap ang aral ng ating Panginoong Hesus, dahil totoo, ngayon gumagawa sila ng paraan para sirain. Ang sabi nga po sa Bible, sila po yung mga asong lobo na nag-aanyong tupa. Pumapasok sa bawat panambahan upang iligaw. Sabi po, and sinabi din po ng Bible na maging ang mga pinili ay madideceive. Kaya hindi po tayo dapat magpaka-kampante. Kasi nga po, kung gumagawa ang Panginoon, gumagawa rin po ang kaaway. Hindi lang ho basta gumagawa, double time pa. Kaya nga po sa mga buhay natin, wag po tayong pasiting pretty lang. Pa-relax-relax lang. Mamaya na ako magbabasa ng Bible. Manonood muna ako. Mamaya na ako mag-pray. May gagawin pa ako. Mamaya na ako may labahan ako, madami akong labahan. Malilinis na Daming dahilan. Pero ang sabi ng Diyos, unahin nyo siya Diba? Gawin muna natin yung inuutos ng Diyos bago yung iba. Now sabi, kapag kainuna mo ang Diyos, ano sabi? Hindi ka niya pababayaan. Pagpapalain ka pa. Amen? Now yun po yung sinasabi ng verse 2 to 3 na madidistinguish natin kung ang espiritu ba ng Diyos ang sumasa kanya o espiritu ng Antikristo. At malinaw po yung mga kapatid na ang hindi kumikilala ng Jesus na ang ating Panginoong Jesucristo ay naging tao, ang espiritu pong yun na nasa kanila ay Antikristo. Now in verse 4 po, sabi po, ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kay Satanas, na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. Amen? Napagtagumpayan na po natin mga kapatid. Dahil po sa banal na espiritu na ibinigay sa atin, mga kapatid, napagtagumpayan na. Dahil sabi po,
mas makapangyarihan ang banal na Espiritu ng Diyos kaysa kay Satanas na nagahari sa mga makamundo. Now, in verse 5, sabi po, mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo. Itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo. Kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo. At nakikinig sa kanila ang mga makamundo. So, totoo po yun. Malalaman po natin na ang isang tao ay makamundo. Yung nagtuturo po ay makamundo kapag yung tinuturo niya ay makamundo. Halimbawa, for ano po. Sa ibang mga church, alam niyo po ba yung salitang prosperity? Prosperity teaching. Baga nagtuturo sila para pagkakitaan po yung salita ng Diyos. Now, ang focus nila, hindi papurihan ng Diyos, kundi para kumita po sila. Now, yung pera po makamundo. Ang Diyos po hindi kailangan ng pera. Ang kailangan po ng Diyos, yung buhay po natin. Yung maging maayos tayo sa harapan, yung makasunod po tayo sa Kanya. Hindi po kailangan ng Diyos yung mga binibigay po natin. Dahil mayaman po ang Diyos. Siya po ang nagpo-provide ng lahat. Then makikita natin sa mga nagtuturo, hanggang ngayon, palagi nilang binabanggit, Malakay 3:10. Ikapu. Pero kung atin pong babasahin ang Biblia, ang ikapu po ay hindi na po tayo sakop noon, mga kapatid. Ang ikapu po sa Bible is para po sa mga Israelita. Kasunduan po nila yon kay Lord na nag-fail. Now, nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi, magbigay ng naaayon sa puso. Amen? Pero sa kasalukuyan po, dahil nga sa gawa ng kaaway, deception, andun yung aral, yung maling aral eh. Diba? Now, yun din po yung dangerous, mga kapatid, kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible. Now, bakit po nila yun nasasabi na puro Malakay 3:10, Malakay 3:10, Malakay 3:10? Hindi po kasi nila binasa. Hindi nila naintindihan kung ano mismo yung sinasabi ng Biblia. Now, kaya nga po, paulit-ulit po tayo mga kapatid na sinasabihan na magbasa ho tayo ng Biblia. Dahil ang Biblia po, ang sagot, mga kapatid, ang katotohanan ay nasa Biblia, mga kapatid, nasa salita ng Diyos. Now, kung alam natin yung katotohanan, di ba hindi po tayo maloloko? Hindi po tayo mahuhulog sa gawa ng kaaway. Now, kaya yung iba nadideceive or nahuhulog sa gawa ng kaaway kasi hindi rin po nagbabasa ng Biblia. No, sinabi nung nagsasalita dito, magbigay kayo dahil pag hindi kayo nagbigay ng ikapu, ninanakawan niyo ang Diyos. Oo naman sila. Oo, amen. Sang-ayon agad. Eh, ang sabi nga, test the spirit eh. Kumbaga, kung ano yung sinasabi ko, dapat i-check nyo rin po mismo sa Bible. Tungkulin nyo po yun, mga kapatid, na i-check na kung tama po ba yung aral na ibinibigay nung nagtuturo. Amen? Now, in verse 6 po, sabi po, ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Amen? Nasabi po, ang mga kumikilala sa Diyos ay siya pong nakikinig sa mga itinuturo natin. Word na natin na ginamit ni Apostle Juan, isa mga nagtuturo ng tama. Na kung tama yung itinuturo ng mga ngaral, na kung ikaw ay sa Diyos, dapat po ay makinig tayo. Dapat po ay makinig tayo sa itinilaga niya. Na kung tama po yung itinuturo niya, pakinggan po natin. Dahil sabi nga po, ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang kumikilala, ang totoong kumikilala sa Diyos, ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Sabi, ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Yun po yun, mga kapatid.
Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral ng mula sa espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. Excuse me. Malinaw po ba mga kapatid? Na dapat ho tayong makinig mga kapatid sa nagtuturo or itinilaga ng Diyos sa ating mga buhay. Pero tungkulin din ho natin na tignan, i-check kung tama po yung itinuturo niya. Hindi po pwede yung basta-basta na lang tayo. Sang-ayon na lang tayo ng sang-ayon. Basahin po natin ang Biblia. Dahil kapag alam po natin ang katotohanan, yun nga po, hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo maloloko ni Satanas. Amen? Sabi po dito, sa gayong paraan, natin makikilala kung sino ang nangangaral ng mula sa espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. Now, sa ganung paraan daw po natin malalaman na kung ang tao ay nangangaral ng mula sa espiritu, na kung yung ipinapangaral niya po is kung ano yung ipinangaral din po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin dadagdagan, hindi rin po natin babawasan. Amen. So, dadako na po tayo sa verse 7. Pagpasok po ng verse 7, na kung atin pong mapapansin, bumalik na naman ho ulit sa pag-ibig. Na kung sa verse 4, distinction kung espiritu ng Diyos or espiritu ng Antikristo, pagdating po dito sa verse 7, patungkol pa rin ho sa pag-ibig. Bumalik ho tayo sa pag-ibig. Ang sabi po dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Malinaw po ba, mga kapatid? Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Amen? So napakahalaga po, mga kapatid, ng pag-ibig. Sabi, mag-ibigan tayo. Dahil ho ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kung tinanggap po natin ang Diyos, si Jesus sa ating pong mga buhay, dapat po may pag-ibig tayo dahil nga po sabi ni Pastor kanina, ang Diyos ay pag-ibig. Amen? So in verse 8 po ang sabi, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Na kung tayo po ay hindi umiibig sa ating kapwa, mga sinungaling ho tayo. Niloloko natin yung sarili natin na sinasabi natin mahal natin ang Diyos, kilala natin ang Diyos. Pero kung sa kapwa natin is nakakaramdam tayo ng poot, galit, sama ng loob, mga maling bagay, di ba? Ang sabi ng Diyos, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Hindi po ako yung nagsabi, Bible na ho mismo. Binasa po natin malinaw. Nang hindi po umiibig sa kanyang kapwa, ay hindi totoong kumikilala sa Diyos. Amen? Now, ituloy po natin in verse 9. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So yun po yung mga kapatid. Natakil din po yun in 1 John 3. Pinakadakilang pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Mga kapatid, hindi nyo po ba napapansin? Pag nagbabasa po tayo ng Bible, ano po yung palaging pag-ibig? Pag-ibig, 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 pag-ibig. Paulit-ulit po. Now, baka makalimutan pa po natin yan, mga kapatid. Pinakauna ho yung pag-ibig. Bago mo magawa ang lahat ng kabutihan, dapat meron kang pag-ibig. Now, sabi po dito, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang anak. For God so loved the world. Amen? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa 1 John 3, sabi, pag-isipan nyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos.
Mga kapatid, gaano po ba kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Nasabi po dito, kahit na hindi tayo karapat-dapat, pero dahil nga pag-ibig po ang pinairal ng Diyos, hindi niya hinayaan na tayo po yung lahat mahulog sa impyerno. Inialay niya po ang kanyang nag-iisang bugtong na anak para sa atin, para sa bawat isa. Now, para ang lahat ng sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun naman po yung inaasam natin, di ba mga kapatid? Yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po natin hinahangad na mapahamak ang kahit isa sa atin dito mga kapatid. Ang gusto natin, sama-sama tayo lahat makapunta, makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ng Bible, kahit sino mga apostol sa 12 disciples, na pag-ibig, mahalaga po ang pag-ibig. Dahil kung wala kang pag-ibig sa kapwa, wala kang pag-ibig sa Diyos. At sinasabi rin po ng Bible na ang taong walang pag-ibig ay walang buhay na walang hanggan. Kumbaga, wala sa kanya yung pangako ng Diyos. Amen? Sabi po dito in verse 10, ito ang tunay na pag-ibig. Yung inulit na naman. Tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi ang umibig sa atin, kundi siya ang umibig sa atin. Amen? At sinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Now, mga kapatid, paulit-ulit na po. Tunay na pag-ibig. Itatakho natin yan, mga kapatid, sa ating puso't isipan. Yakapin ho natin yan, mga kapatid. Ang sabi po, tunay na pag-ibig. Ang sabi, hindi tayo ang unang umibig sa ating Diyos. Dahil kung titignan niyo po yung buhay natin, mga kapatid. Nung hindi pa ho tayo nakakakilala sa Diyos, di ba wala naman tayong pakialam? Wala naman tayong pakialam sa Diyos. Bahala kayo dyan. Basta ako gagawin ko yung gusto ko. Puro gusto ko. Puro ako, puro sarili. Makasarili. Kung wala pa tayo sa Diyos. Pero nung tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo, dahil minahal niya tayo, ngayon, kaya ho tayo nandito, nag-aasam, na makalapit at maayos ang relasyon sa Kanya, dahil nga po, inibig niya ho muna tayo, mga kapatid. Ngayon, nung inibig niya tayo, tsaka pa lang ho tayo natututong umibig, kaya nga ho nagpapagal tayo di ba? Kaya nga po, nagsasakripisyo tayo para sa isa't isa kasi ginawa ng Panginoon sa atin yun Kahit na hindi tayo karapat-dapat, di ba? Inibig niya pa rin tayo. Kaya nga ganun na lamang po na, kung ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, why not na ibigay natin yung best para sa Kanya? Di ba? Yung the best, hindi yung pwede na. Yung the best natin ang ibigay natin sa Kanya. Bilang kapalit ho ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin, mga kapatid. Yung the best. Ano po yung the best? Yung buhay po natin, mga kapatid. Yung buhay natin na makasunod, makalakad sa Kanyang mga salita. Amen? Malinaw po ba, mga kapatid? Now, tuloy po natin, sabi. Verse 11. Mga minamahal, kung ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lang na mag-ibigan tayo. So walang reason, mga kapatid, para hindi tayo mag-ibigan. Para hindi tayo magmahalan, mga kapatid. Kahit gaano pa kasama yung kapatid mo, kahit gaano pa kasama yung ginawa niya sa iyo, pero dahil minahal ka ng Diyos, kung yung Diyos nga hindi tinignan kung ano yung mga ginawa mo Kung ano yung mga kasalanan ginawa mo, hindi niya tinignan yun. Minahal ka niya. At inalay niya yung buhay niya para sa iyo. Now, hindi mo na rin para tignan pa yung kamalian ng iba. Bagkus mahalin mo siya.
Ang sabi, huwag kayong magmahalan sa salita lang. Gawin nyo rin. Mahalin nyo, ipakita nyo sa Kanya, iparamdam nyo. Amen? Yun po yung tunay na pag-ibig, mga kapatid, na kahit anong gawin sa atin, mga kapatid, di ba? Dahil nga tayo tinanggap na ng Diyos, sabi, mahalin mo ang iyong kaaway. Eh sabi nga po ni Pastora, kung tayo po'y totoong Kristiyano na, wala na ho tayong kaaway. Kahit anong gawin sa atin ng ating mga kapatid, kahit anong gawin sa atin ng mga tao, kasamaan, is hindi po natin titignan yun. Bagkus, pairalin ho natin yung pag-ibig na galing sa Diyos. Amen? Now, sabi po in verse 13, nalalaman nating tayo'y nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. So yun po yun, mga kapatid. Holy Spirit. Nalalaman nating na tayo'y nasa Diyos kung sumasa atin ho ang kanyang banal na Espiritu. Now, nung binigay po sa atin ang banal na Espiritu, ano pong tungkulin ng Holy Spirit? To guide us. Ba? Kumbaga siya yung magtuturo sa atin ng tama, magtuturo sa atin sa tamang landas papunta sa ating Panginoon. At ang Holy Spirit po ay tatakho na ang isang tao ay niligtas na ng Diyos. Kapag ho ang isang tao ay may tatak na ng Holy Spirit, siya po ay niligtas na ng Diyos. Now makikita na sa isang tao na may Holy Spirit o banal na Espiritu, yung fruit of the Holy Spirit. Yun nga po yun in Galatians, di ba? Pinakauna sa lahat, yung makikita dapat sa atin is pag-ibig, di ba? Amen? So yun po yun, mga kapatid. Sabi po, nalalaman natin na tayo nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. Verse 14, nakita at pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Ang sino mang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa kanya at siya naman ay nasa Diyos. Kaya nakikilala natin at pinaniniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So yun, mga kapatid, hindi lang ho basta kwento yung nababasa ho natin sa Biblia. May mga testigo ho. Yan yung mga apostol. Hindi lang ho yung mga apostol, pati ho yung mga tao na naroroon na hindi lang po nailagay sa Biblia. May patotoo ho na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sino ho tayo para mangamba, di ba? Sino ho sila para katakutan natin sila? Sino ho si Satanas para katakutan natin ang gawa niya? Totoo ho ang pinaglilingkuran nating Diyos. At ang sabi ng Bible, mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa kapangyarihan ni Satanas na nagahari dito sa mundo. Now, kung kinikilala nyo ang Diyos sa inyong buhay, tinatanggap nyo ang Panginoong Hesukristo sa inyong buhay, na wala ho tayong dapat ikatakot, ipangamba habang naririto tayo sa mundong ibabaw. Dahil sabi nga, habang nandito ho tayo sa mundo, nasa imperfectong pamumuhay, katawan, is hindi ho tayo exempted sa gawa ng kaaway. Now, ano po dapat natin gawin? Magpatuloy ho tayo. Huwag po ho tayong papa-apekto sa lahat ng gawa ng kaaway kasi yun naman po yung gusto ng kaaway. Yun naman po yung gusto ng dyablo. Sirain ho tayo. Paghiwa-hiwalayin tayo. Di ba? Now, kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, di ba, bakit ka mangangamba? Bakit ka matatakot? Huwag ka magpadala. Magpatuloy ka. Amen? Dahil makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Amen? Yun po ang pangahawakan natin na kapag tayo ho ay gumagawa ng kabutihan, lagi ho natin tatandaan na kapag ang gawa natin ay matuwid, kasama ho natin ang Diyos. At hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Then, sabi po, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. God is love. At ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Maliwanag na maliwanag, mga kapatid.
na kung tayo ho ay may pag-ibig, ang Diyos ho ay kasama natin. Tayo ho ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ho ay nananatili sa atin. Now in verse 17, sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Amen. Now so yun nga mga kapatid, na kung pinairal natin, kung papairalin natin ang pag-ibig, kung susunod tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang kalooban, hindi sa ating kalooban mga kapatid, sa kanyang kalooban, sabi, panatag ho tayo na kapag dumating yung paghuhukom, is wala ho tayong takot, malinis po yung puso natin. Kasi ginawa natin yung tama Sumunod tayo di ba? Wala ho tayong katatakutan na baka mahulog tayo sa impyerno. Diba? Kasi nga, ginawa natin yung tama. Yun po yung good news na ipinaalam na agad sa atin ng ating Panginoon na kapag ginawa mo yung tama, may assurance ka. Diba? May assurance ka na maliligtas ka. Amen? Kaya sabi po dito, panatag pagdating ng araw ng paghuhukom. Dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Na kung ano yung pamumuhay ho ng ating Panginoong Kristo, paulit-ulit ho yan mga kapatid, na yun ho dapat ang lakaran po natin. Amen? Kasi kung sa sariling kakayanan lang din po natin, is wala po tayong magagawa mga kapatid. Kumbaga mahina po tayo Kaya lang naman ho tayo nagtatagumpay dahil po tinutulungan tayo ng Diyos. Dahil nagpakumbaba tayo na kahit anong hirap ng buhay, kahit anong dagok na pagsubok ang dumating sa atin, dahil nagpakumbaba tayo at lumapit tayo sa ating Panginoon, di ba? Mapagtatagumpayan natin mga kapatid. Sabi nga po niya, napagtagumpayan niya na. Now kayo pa, kung kasama niyo ang Diyos sa mga buhay niyo, bakit hindi? Di ba? Bakit hindi niyo mapagtatagumpayan? Diyos yung kasama niyo. Na yun yung natin mga kapatid, yung pananampalataya natin. Na alam natin na makapangyarihan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi lang basta Diyos. Di ba? Kaya nga mga kapatid, kung iisipin natin, di ba? Sa kabila ng lahat, isipin niyo po mga kapatid, sa kabila ng lahat, pagsubok, kakulangan, mga kasalanan natin. Pero bakit ho nandito pa rin ho tayo? Bakit ho nananatili pa rin tayo hanggang ngayon, mga kapatid? Dahil ho mahal ho tayo ng Diyos. Binibigyan niya ho tayo ng chance na gawin natin yung tama at makalakad sa kanyang harapan. Now dahil nga po mga kapatid, ito po yung nakakalungkot lang din na totoo na nakakalungkot na minsan lamang sa buhay po natin ng mamatay. Kumbaga, lahat po tayo mawawala dito sa mundo. Maliwanag ho yung mga kapatid, lahat po tayo mawawala. At hindi natin alam kung kailan, saan, anong oras. Kaya nga mga kapatid, palagi ho tayo pinapaalalahanan ng Biblia, ng Diyos. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung kalooban ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Dahil kapag dumating ho yung time na tayo ho'y lumisan na, nasabi ho, di ba? Ipanatag tayo na alam natin na ginawa natin yung tama, totoo, sa harapan ng Diyos. At alam natin na magkakamit ho tayo ng buhay na walang hanggan. Now, sabi po dito, verse 18. 18 na ba ako? Ay, sabi dito, mga kapatid. Ito po yung pinakapaliwanag din po dyan. Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap ng pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan.
at ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. Amen? Now, kung ikaw ay may pag-ibig, dapat wala kang takot. Now, sa mga buhay po natin is nangyayari po yun, di ba? Yung kapag kayong isang tao, nasa bingit na ng kamatayan, di ba? Nalagay siya sa bingit ng kamatayan. Tapos, nakasurvive. Nagpatotoo. Kagaya ko, naranasan ko yun mismo. Nakakala ko, last day ko na. Natakot ho ako eh. Natakot ako paano yung mga iiwanan ko. Paano yung anak ko, paano yung asawa ko, paano yung pamilya ko. Paano ako. Hindi pa ayos yung relasyon ko sa Lord. Yun yung yung tinutukoy dito mga kapatid na takot. Takot ka kasi alam mong hindi mo pa naisusuko lahat eh. Takot ka kasi hindi mo pa nagagawa yung kalooban ng Lord eh. Now, mapagtatagumpayan lamang ho natin yung mga kapatid kung totoo na yung pag-ibig sa atin. Kung pag-ibig na ng Diyos yung yung nasa sa atin mga kapatid. Sabi, kung may pag-ibig ka, sabi, dapat ho wala ka ng takot. Sabi ho, walang anumang takot sa pag-ibig. Dahil pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Amen? Maliwanag na maliwanag pa ho mga kapatid. Na mararamdaman lang natin yung safe tayo is kapag yung pag-ibig ng Diyos yung nasa sa atin. Kumbaga, ginawa natin yung kalooban niya, sumunod tayo sa Kanya. Sabi nga po, obedience is the key. Na kung ano po yung sinabi ng Lord, inutos niya, dapat mong sundin. Dahil siya po ay Diyos eh. Amen? Now, sabi po, in verse 19, gising pa po ba ang lahat, mga kapatid? Isa mga po muna malakas sa palakpak para sa ating Diyos. Now, in verse 19, sabi po, umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Amen? Hindi ho tayo ang unang umibig sa Diyos. Siya ho. Dahil kahit hindi ho tayo karapat-dapat, di ba, binigay niya pa rin yung kanyang pag-ibig. Ang sabi po ng Bible, yun ho yung tunay na pag-ibig. Yung handa kang ibigay, yung pag-ibig mo para sa kapwa, para sa bawat isa, mga kapatid. Now, kaya po tayo naririto is hindi lang ho dahil ginusto natin. Hindi dahil tayo yung naghahanap sa Diyos. Naririto ho tayo dahil tayo po'y dinala tayo nandito ng Diyos. Dahil nga po tayo ho ay mga pinili niya. Pinili niyang maligtas at makasama niya. So mga kapatid, dahil pinili niya tayo, gawin natin yung tama, mga kapatid. Gawin natin yung the best para sa Kanya. Kumbaga, yun na nga yun eh. Pinili ka na nga niya sa walang dahilan. Pwede namang hindi ikaw yung piliin niya, pwede naman yung iba eh. Pero bakit ikaw yung naririto? Di ba? Yun yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kung ikaw ang pinili ng Diyos at ngayon naririto ka, amen, magalak ka. Matuwa ka. Kasi hindi lahat nabigyan ng chance. Sabi, ang lahat ng tao ay creation ni Lord. Amen? Totoo po yun. Pero hindi lahat ay magiging anak ng Diyos. Amen? And then sabi po, hindi lahat ay maliligtas. Kung sino lamang ho yung sasampalataya sa Diyos, kung sino lamang ho yung tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po, siya lang ho yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ngayong naririto ka, mga kapatid, i-claim mo na, Lord, pinili mo ako. Paghariin mo ang buhay ko. Amen? Kasi hindi ho biro, hindi ho laro-laro yung ginagawa natin. Ito pong usapang ito is seryoso po ito. Kaligtasan ho, buhay ho, nakasalalay. Kaya kung magpapasiting pretty ka, wala. Kung magpapabanjing-banjing ka lang dyan,
Wala. Sayang lang yung pagpapagal mo. Sayang lang yung pagpunta mo dito tuwing linggo. Sayang lang yung pag-attend mo ng mga Bible study or mga gawain. Kung hindi mo naman lalakaran, bawat salita, katotohanan, nagmula sa ating Diyos. Amen? Now in verse 20, ang sabi po, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Amen? Masakit po. Sabi nga ho, masakit ang katotohanan. Pero ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Na kung kailangan mong masaktan, masaktan ka. Kung yun naman yung magpapalago at makakapagpabago sa buhay mo, masaktan ka na lang. Amen? Tanggapin mo yung sakit. Kasi doon ho tayo mababago mga kapatid Doon ho mapapatunayan kung mahal natin talaga ang Diyos. No, kahit masakit, tanggap mo. Dahil mahal mo nga yung Diyos Kahit masakit, tanggap mo. Nasabi ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid. Sabi, sinungaling. And ayaw nating matawag tayong sinungaling, mga kapatid. Ang gusto ho natin, matawag tayong mga anak ng Diyos. Ayaw nating mabulaan ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya, mga kapatid, gawin ho natin yung nararapat at tama. Ano po yung nasusulat? Ano yung sinasabi ng Biblia sa atin? Yun ho yung lakaran natin. Dahil ang Diyos ho, hindi ho tayo gustong mapahamak. Hindi niya tayo dadalahin sa kapahamakan, kundi sa kaligtasan. Na kung magtitiwala ka lang at susunod ka sa kanyang mga salita, mga kapatid, papunta ka dun. Papunta ka sa kaharian niya. Na kahit anong pagdaanan mo sa buhay mo, di ba? Dahil mahal mo ang Diyos, kahit mabigat, kahit mahirap, lalakad ka pa rin hahakbang ka pa rin Dahil yun ang utos ng Diyos, magpatuloy kayo. Pangako ng Diyos yun, hindi ko kayo pababayaan. Ang sino mang tao na sumusunod sa aking kalooban, hindi ko pababayaan. Amen? Hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Now, minsan, akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos Kasi, naglilingkod naman po ako, bakit nagkukulang? Sumusunod naman po ako, bakit daming problema? Pero nga, hindi nga po yun yung promise ng Lord Na kapag sumunod ka, is exempted ka na. Na kapag narinig ho natin yun sa mga nagtuturo, na puro na lang, ayun, alam nyo yun, yung puro magagandang bagay lang yung naririnig natin at hindi tayo nakakarinig ng ikasasakit natin, hindi ho yun yung katotohanan. Wag ho tayong maniwala doon, hindi ho yun yung gospel ni Lord. Dahil ang sabi ho, mga batid, na once na lumakad ka sa Lord, target ka na lang kaaway. Pero ang pangako ng Lord, na kapag lumalakad ka sa katuwiran niya, hindi ka niya pababayaan. Na anumang pagdaanan natin, anumang pagsubok na dumaan, huwag mo nang tignan yan, hayaan mo na lang. Tumingin ka sa Lord. Kay Lord ka lang tumingin. Na kung naaalala nyo, si Apostol Peter po ba yun? Isa dagat? Di ba? Nakalakad na ho siya sa tubig kaya lang na-distract siya kasi malakas yung alon, malakas yung hangin, nawala yung focus niya kay Lord. Nawala yung focus niya kay Jesus. Ano pong nangyari nung nawala yung focus? Lumubog ho siya, mga kapatid. Na ganun din ho yung mangyayari sa atin, na kung mawawala ho yung focus natin kay Lord, na kung titingin tayo sa kamalian ng bawat isa, amen? Kung titingin tayo sa pagkukulang ng bawat isa, tayo ho ang talo, mga kapatid. Tayo ho ang lulubog.
Pero kung tayo ho'y magpapatuloy, tayo ho'y nakatingin lang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Maliwanag ho ba mga kapatid? Malinaw ho ba? Wala ho tayong idinagdag, wala ho tayong ibinawas. Lahat ho nang galing sa Biblia. Now, kung may time ho kayo, basahin nyo rin ho mga kapatid. Huwag lang ho kayo makontento sa kung ano yung sinabi ng mga ngaral. Saliksikin nyo, sarili nyo. Alamin nyo. Tungkulin nyo ho yun mga kapatid. And kapag ginagawa nyo ho yun, nalulugod din ho ang Diyos. Kasi nagbibigay oras, panahon ka sa Kanya eh. Nagbabasa ka ng salita niya eh. Sabi, ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen? Now, ito po mga kapatid. In verse 21, last verse, matatapos na tayo. Sabi ho, kaya ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding nagmamahal sa kanyang kapatid. Amen? Maliwanag po ba yun mga kapatid? Na ang tao hong nagmamahal sa Diyos ay dapat nagmamahal din ho sa kanyang kapatid. Hindi na ho natin kailangan tignan yung kahinaan niya. Hindi na natin kailangan tignan yung kakulangan niya. Sa Diyos ho tayo titingin. Ang sabi ng Diyos, mahalin natin. Kung may pagkukulang man sa ating kapatid, punan ho natin yun. Iparamdam ho natin sa bawat isa na mahal natin ang isa't isa. Amen? Yun ho yung pinaka itinuturo ho ng ating Panginoong Hesus. Na hindi niya lang ho basta itinuro mga kapatid. Bagkus ginawa niya ho nung siya ho ay napako sa krus para ho sa ating mga kasalanan. Biruin niyo mga kapatid. Hindi niya tayo kilala, hindi niya naman tayo kaano-ano. Kasalanan natin, tinubos niya. Sabi ho, yun ang tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Na mga kapatid, sa mga oras na yun po, mga kapatid. Nais ko pong isipin nyo ngayon mga kapatid. Tignan nyo ho mga kapatid. Kung gaano ho kabuti, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Now ngayon mga kapatid, isipin nyo po, sige po. Tignan nyo po sa inyong mga buhay. Kung ano na ho yung nagawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Isipin nyo rin ho mga kapatid, ano na ho ba yung nagawa natin para sa Diyos? Hindi ho pwedeng tayo lang yung receive ng receive. Kailangan din ho nating suklian lahat ng binigay ng Diyos. Bilang pagmamahal niya ho sa atin, suklihan ho natin. Ang sabi niya, ang pinakautos niya lang mga batid, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? So yun lamang ho mga batid. Sana ho may natutunan ho tayo ngayong araw. Sana ho, panghawakan natin ano man yung narinig natin dito mga batid. Totoo po, na hindi ho tayo perpekto, pero pipilitin ho natin. At hindi natin kayang maging perpekto, mga batid. Lahat ho tayo may pagkukulang. Lahat ho sa atin, bawat isa may kahinaan. Pero kung paiiralin natin ang pag-ibig, lahat ng kahinaan na yun, mapapalitan ng kalakasan. Amen? Kalakasan ng isa, kalakasan ng isa, kalakasan natin lahat, mga batid. No, yung mga tumatayo ho dito mga kapatid, sila pastora, ilang years na po sila tinataguyod, nagpapagal para ho sa atin mga kapatid. Sa mga elders ho, naglilinis, nagluluto para mapakain ho kayo. No, ginagawa ho nila yun dahil mahal nila kayo mga kapatid. Dapat ho natin makita yun.
Yun ho yung tunay na pag-ibig, mga kapatid. Yung handa kang magsakripisyo, handa mong paglingkuran ang iyong kapwa. No, ang sabi nung nakaraan, Pilipos 2, kahit na si Jesucristo ay Diyos, di ba? Siya po ay nagpakababa. Hindi niya itinuring na sarili niya ay Diyos. Bagkos na parito siya para ho paglingkuran ho tayo. Amen? Now, kung yung Diyos ho naglingkod para sa atin, why not paglingkuran natin ang bawat isa? Amen? Sana ho mga kapatid, bawat isa sa atin ay nalinawa ngayong araw na ito mga kapatid. Na mahalaga ho ang pag-ibig. Dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil sumusunod na tayo sa Kanya. Ang pag-ibig na ibinigay niya sa atin ay dapat din nating i-share sa bawat isa. Amen? Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Tunay ang pag-ibig ng Diyos. So yun lamang ho mga kapatid. Maraming salamat ho sa bawat isa na naririto, individual. Lahat ho kayo mahalaga sa Diyos. Lahat ho kayo mahal ng Diyos. Kaya nga ho naririto kayo eh. Binigyan ho tayo ng chance ni Lord. Now, yung chance na ibinigay sa atin ni Lord, wag natin ho sayangin mga kapatid. Amen? Magalak ho tayo mga kapatid. Tunay ang pag-ibig ng Diyos. Purihin ng Diyos mga kapatid. Yun lamang ho mga kapatid. Maraming salamat ho. Naway sa pagtatapos, sa pag-uwi ho natin sa ating kanya-kanyang bahay. Simulan ho natin sa ating pamilya. Paramdam natin yung pagmamahal sa ating mga kamag-anak, pamilya. Kasi bago natin may paramdam sa iba na mahal natin sila, dapat sa pamilya ho muna natin. Paramdam ho natin yung pagmamahal na galing sa ating Panginoong Hesus. Amen po? So, yun lamang po mga kapatid. Napakasarap ho magpuri sa Panginoon. Napakasarap maglingkod dahil tunay at dakila siya o Diyos. At siya may ginagawa sa ating buhay. Ayun lamang po, maraming salamat ho